everybody! Happy Monday! It's me again, Marianne, in Hustle Hour with me, Marianne, of course. Again, welcome season 2. And today, we have a very special guest from the same group that kung saan ko nakilala si Sherry from yesterday, yung aking in-interview. Hello, hello everybody. Itong si Sis Fe has become a dear friend na rin. Online. Pero excited na magkakita kami kung makapunta man ako sa South Carolina. O, diba? Hello, hello. So yan, siya, sige, without further ado, pakita ko siya sa kanya. Pakita ko na siya sa stage. Hello, Sis Fe! Hello everyone. Kamusta naman ang snow dyan? May snow na ba dyan? Grabe yung namin, yung weekend namin, yung talagang icy talaga, hindi snow, ice. Oh, ice. Nako, dito naman, grabe, nag-snowstorm kami today, Monday, walang school. Walang school. Dito nagsimula yung namin. First is freezing rain, and then akala namin is snow. Then sumunod is raining slate. So ice talaga. Grabe, no? The struggle being in North America. But we are grateful because the power stays on. Oo, may electricity pa. Oo naman. Ako, kasi yung yung sa kabila, na knock out yung power nila. So, we're grateful here. I've been praying. I told my husband, never mind, I will chase those bad weather. Shoo. I know, nako, I was just saying my supporters, those people who are watching or will be watching us later, na I have entered 2026 as a season 2 with Hustle Hour with Mary Ann, which I interviewed people, in our business partners. And you are my episode 2. So thank you for saying yes. You're welcome, sis. You're welcome. Okay, so start na tayo, no? So, sige. If you could introduce yourself and at the same time, tell us kung ano yung nakapagpa-decide sa'yo to start an online business. All right. Okay. Hello. But before I answer that questions, I would like to introduce myself. Ako po si Faye, live here in South Carolina, originally from the Philippines. Isa pa akong wife, a sister to my 8 siblings. I have a big family, 8 siblings, 7 brothers. And I moved here in the US in 2011 to join my husband. And isa po akong healthcare worker dito at isa na ring digital business owner. But prior to moving here, I was an OFW for many years. I've been working into Hong Kong and Singapore before I met my husband. So I've been here in South Carolina for 15 years. 15 Wow. years. Tagal-tagal na rin, no, sis? So, sa pagiging OFW mo, tapos, paano ka nagkaroon ng idea first and also parang paano ka napa-yes na mag-start ng sarili mong online business? Hindi kasi yung gusto ko ng freedom. That's the biggest reason why I started my business, because I wanted freedom. I wanted more time freedom, financial, flexibility, and a chance to live life on my own terms. Yun ang pinaka reason why I started my online business, because I reached to the point where I asked myself, is this really life meant to be? Yung lagi na lang basic, puro na lang trabaho, dapat balance, di ba? Yung na dumating sa punto talagang na burn out ako sa kakatrabaho. Alam mo naman kasi yung buhay ko bilang breadwinner sa family, kailangan dublihin ko yung kayod ko kasi siyempre nagbe-build ako ng life ko dito, building my future here while I'm still supporting my family back home. I have a big family. At alam ko naman kung saan ako nanggaling, kaya hindi ko matiis din. So I have to double work. At thankful naman ako dahil sa trabahong yun nakakatulong ako.
nakakatulong ako sa mga bayarin ng bills kasi alam naman natin dito ang bills talaga kailangan nating magtrabaho. So, doble kayod talaga. At very grateful ako pero dumating sa punto talaga na ayoko na ng ganito palagi. Kasi I'm not getting any younger. And what about my future? So that's why I decide na I need to find something, you know. I need to change. At ito na nga nakita ko ang business na ito that it give me option which is napakaganda talaga. Napakaganda kasi ano siya, you can do it, you know, you can do it anytime, very flexible. So yun ang nag-ano sa akin, yun ang nag-udyot sa akin na talagang mag-start ng something na I don't have to work harder, but smarter. So, yes, I think that's it, sis. That's the biggest reason why I started my online business is the freedom. Kasi hindi ko yan na, nung nagtrabaho ako, kasi doble yung kayod ko eh. May ano pa ako noon, may part-time on top of my full-time. Tapos kahit day off, nagsa-sign up pa ako mag-work. Talagang hinahabol ko si dollar kasi talagang hinahabol ko, talaga yun. Hindi ako talagang hinahabol ko yun kasi may papadala pa ako sa Pilipinas. Siyempre, nung magsimula kami ng asawa ko dito sa life namin, we started from the very scratch. We just have one bed in our apartment. That's all. So, todo kayod talaga kami. At saka natupad naman yung mga paunti-unti yung pangarap sa awa ng Diyos. That's great. Yes. Parang nagusto ko ngayon sinabi mo, di ba? Parang work smarter, not harder. Parang pas na sa harder. Pas na tayo sa harder. Kung meron namang option na smarter, why not? Di ba, sis? Di ba? Parang, yes. Yeah, parang at gaya ng sinabi mo, hindi na rin naman tayo bumabata, 'di ba? Parang may mga hours before katulad ng sinabi mo, meron kang full-time, may part-time ka. Noon kaya mo pa 'yun, pero baka ngayon medyo alam mo yung struggle na rin yung health natin, 'di ba? Hindi na kasi nararamdaman ko na sa katawan ko na hindi na kaya ng katawan kung gano'n gano'n na trabaho. Yun nga, yun ang mahirap. Kaya 'di ba, kung meron man namang option na ganito na online business, why not, 'di ba? Why not? Pero maiba tayo, sis. Alam ko, 'di ba, ako for me, nung simula akong nag-online business, medyo hirap. Alam mo yung struggle, 'di ba, na something new. Wala akong business background. Ano bang alam ko diyan sa mga social media? 'Di ba? Hindi ko alam 'yun. Pero for you, ano yung hardest part when you were starting to balance yung business, yung family, at saka yung work nung nagsisimula ka? The hardest part was, trying something new. Giving everyone else, kahit pagod ka na, wala nang natitira sa'yo. At saka, daming challenges kasi for me, I don't know about business. To be honest, yung yung education ko is very limited. Equivalent to here is I'm only 10th grade, pero mataas ang pangarap ko sa buhay kaya nakarating ako ng Amerika. That's good. Oo. Talaga parang ambisyosa kumbaga, pero hindi naman kumakayod naman na pagka-ambisyosa kumbaga. Yes, siyempre may kasamang work. Yes, kailangan talagang pagsikapan mo kasi mas maganda yung may naabot ka na talagang galing sa pinaghihirapan mo. Ang dami kong challenges talaga. But I thank God dahil alam mo, nakayanan ko. Minsan natanong ko sa sarili ko, nakaya ko yun, nagawa ko yun, mga ganon. Pero siguro dahil yung pananalig ko na kaya kong gawin. Kasi pag may gusto ako talaga, kahit na noon, talagang pagsikapan ko. Itong business na ito, hindi madali para sa akin kasi hindi ako marunong sa computer. Pero talagang sinubukan ko kasi walang mangyayari pag walang subok. So, yes, hardest part is like
everywhere, you know, wherever, kahit magtrabaho ka, sa panibagong trabaho mo, magsimula ka, mayroon yung challenge, kasi simula mo pa lang sa trabaho, hindi mo akalain kung kakayanin mo, pero you can learn along the way naman, di ba? Yeah. Gusto ko yung sinabi mo na kung ano yung hardest part. Marami kang pwedeng maisip na hardest part. Pero totoo yung sinabi mo, the hardest part is to start something new. And something na wala kang alam. Pero Yes. if I can only just share a bit, si Sis Fe at ako po ay meron po kaming podcast with empowered women during Saturdays and Sundays. And si Sis Fe is trying to get out of her comfort zone na nagko-co-host siya, nag-host na rin siya, 'di ba? Which is before hindi siya doon sanay. Hindi siya doon sanay. Pero nakikita ko sa kanya na dahil yung willingness niya na matuto and at the same time, parang bakit ba ako nagsimula ng online business? Di kailangan gawin ko to, di ba? And nakikita ko sa kanya yung effort at nakikita ko, ang pinakamaganda sa iyo, Sis Fe, nakikita ko na nag-e-enjoy ka. Hindi yung napipilitan. Alam mo yon, yung nag-e-enjoy ka pagka nakikita kita na nag-co-host ka doon sa ating isang podcast ba nung weekend. So yun yung pinaka gusto ko sa inyo na yes, like you said, the hardest part is trying something new and different na hindi ka sanay. Pero willing ka kasing matuto. Yun ang Talagang hindi sanay kasi hindi ako social media person talaga. It's really the challenge to come out of my comfort zone. Pero kita mo naman ngayon, di ba? Nandito na siya, nag-go live, right? Kasi yun kasi ang pag-go live, if I may share, hindi ito kailangan gawin sa online business namin. Pero it's a way for you to share that you're a real person. 'Di ba? Totoo kang tao. Magpapakita ba kami ng mga mukha namin kung hindi legit itong business na ito, 'di ba, Sis Fe? Yes, totoo yan. Very legit. Yes. Legit din itong mga mukha namin. Hindi yes, ito hindi ito legit. AI, hindi ito AI. Yes, hindi AI. Yeah, ito mga pores namin. Hindi to AI. So, katulad ng sinabi mo kanina, sis, no, parang nag-OFW ka, tapos tas caregiver ka ngayon, no? Parang as a caregiver, how has the business changed your time and your future? Kumbaga, ano yung naitulong na, oo, marami kang ginagawa ngayon, caregiver ka sa family and everything, pero ano yung magandang naitulong ng business sa'yo ngayon? Ang napakaganda is it gives me back my time. It lessen my hours. Then I have options now not to work more. So that's the best part. May pwede na akong mamili kasi may options na because ang business na ito talaga is napakaganda. Pwede mo siyang gawin. It works around your schedule. May automated system tayo that works in the background. Kahit hindi ka marunong, may training na step by step. Pwede mong balik-balikan kahit ilang beses kasi accessible siya 24/7. Basta willing ka lang matuto, pasok ka dito. Talagang willing, kung gusto ko lang na may babago sa iyong buhay, yun lang. Learn as you go. At saka, yung nakakatulong ka sa family mo, tapos nagagawa mo pa ito, may nilolook forward ka sa future. Kasi, di ba, alam natin, tayong mga Pilipino, very hardworking tayo. Double-double yung trabaho natin. Bakit hindi natin gawin yung effort natin while building someone else's dream? Bakit hindi natin gamitin yung energy natin para mag-build tayo para sa sarili natin, para sa magiging future natin, di ba? So, para pagdating ng panahon, handa na tayo, may backup plan na tayo. Di ba? Maganda yung naka-backup plan na. Ako naman kasi, dami kong mga sidekick na pwede. Kasi tinitingnan ko yung future ko. Paano? Wala akong anak nga.
I have no kids, pero marami akong tinutulungan. Mga pamangkin na nag-aaral. Siyempre, hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral ha, pero masaya ako na nakatulong ako. So, iniisip ko naman yung future ko. Paano naman ako pagtanda ko? Hindi ko naman maasahan yun sila, di ba? Kasi pag dumating yung panahon, busy na rin sila sa mga life nila. So, kailangan talaga backup plan sa ngayon na kaya ko pang gawin, backup plan talaga. So, yun ang ginagawa ko. Kahit medyo alanganin, kumbaga, sinubukan ko talaga kasi gusto kong may mabago sa aking buhay. Hindi madali, pero lahat naman nagsisimula sa sa mahirap. So, Yung gusto ko sa'yo, diba? Parang meron kang nakitang concern, sagit. Parang ano ba yung sinabi mo kanina, wala akong time freedom. Yun yung issue mo noon diba? Pero itong online business, nakatulong doon. At the same time, 'di ba, natutulungan mo yung sarili mo, nakakatulong ka pa rin doon sa sa mga tinutulungan mo. 'Yun ang nakakaganda sa kanya. 'Yun ang nakatulong sa iyo at makakatulong pa sa future mo kasi yun naman talaga yung plano mo, 'di ba? Oh yes, yung building something for myself. At the same time, nakakatulong. Kaya pa. Yes, napakaganda talaga itong itong business natin. Kasi, biruin mo naman, walang walang inventory. Pwede mo siyang dalhin kahit saan. Pwede mo siyang gawin kahit anong oras. Di ba? Basta't may cellphone at wifi ka lang, pwede mo siyang gawin. Tama, kasi siya, feasible, durable, di ba? Accessible, lahat na. Katulad ngayon, di ba, 8 ng gabi dito, 8 din ng gabi kay Sis Fe kung nasan siya. Pero tinan nyo, ang mga bata kumakain sa taas, ako dito nagbe-business, di ba? O si Sis Fe, na yan, after na ng dinner nila ngayon, ngayon, nagbe-business naman siya. Saan ka nakita ng ganun? Pagka meron kang traditional business, no, Sis Fe, yung, kunwari, coffee shop, ganyan, kailangan may tao dun palagi sa coffee shop. Paano ngayon na may snowstorm? Di pupuntahan mo pa yung coffee shop mo. Di ba? Naranasan ko rin yan, sis. Dati, may small grocery. Yeah. Kailangan buong araw ka. Yun nga. Magbantay para may mabinta ka. So, iba talaga. Ibang-iba talaga. Mas accessible talaga yung nasa online space nowadays. So, sa iyo naman, Sis Fe, ano yung masasabi mo dun sa mga iba na, kunwari, pinapanood lang tayo, alam mo yan, may mga ganyan, nanonood lang, tapos sinasabi nito ni Sis Fe, ano sinasabi ni Sis Mary Ann, ganyan. Pero parang unsure sila, pero medyo curious in starting. Ano yung pwede mong sabihin or i-advise sa kanila? Ang message ko lang, mayroon ako ditong sinulat. Ang message ko lang sa mga unsure, just take action because nothing will change until you do. Walang mangyayaring mababago sa buhay ninyo kung hindi niyo sisimulan talaga. Even you're unsure, just start at learn along the way. Kasi ganun ako I'm not sure. In the very first place, I'm not sure how this business works. But, sige, start. Because if I wait, it only delays, add more delays. And sayang yung panahon na lumipas, kumbaga. So, kahit unsure, go lang. Learn along the way para ma-find out niyo kung ang business na ito ay mag-grow. Kasi alam naman namin na ang business na ito ay nag-grow talaga. Basta trabahuin lang. Kung trabahuin lang, alam mo mag-work talaga. Because this business works if you do the works. Yeah. Yun ang laging sinasabi. This business works if you do the works. Yan. So, gawin lang natin ang unang gawin natin is talagang mag-start tayo kahit unsure.
Yun ang pinaka-the best message ko kasi walang mababago talaga kung hindi mo sisimulan. You have to take risk. Take the first step. And of course, what's the free webinar? That's how we started. What's the free webinar? It's free. It's already free. Just watch it. Yes. Alright? So, yes. At saka yung sinabi mo sis Fe, 'di ba, na ano, start scared, ganyan. Parang kung unsure ka, start lang. At saka kasi kaya kami nandito kasi nagwo-work yung business sa amin. Pero sa inyo, para malaman nyo kung talagang magwo-work din tong business sa inyo, kailangan mag-research din, 'di ba? At yun yung sinasabi ni Sis Fe na free webinar happens Tuesday and Thursday. Pero kung hindi naman po kayo maka-watch ng live, okay lang po yun kasi mag-reach out lang po kayo kay Sis Fe at sa akin, kung kanino man po, at bibigyan namin kayo ng link for the replay. Walang problema rin syempre. Hindi man pwedeng kailangan live. Pwede pa rin tayo ng replay. Ako personally, ang pinunod ko nung panahon ko, Sis Fe, nag-replay lang ako eh. Hindi ako nanood ng live. Wala akong oras. So, kailangan, kasi pag replay, pwede mo i-pause, tapos rewind mo, tapos ganyan, di ba? So, at least, pwede pa rin po yan. So, yun ako, Sis Fe, thank you very much naman sa iyong panahon. Well, thank you also for giving me a chance to be part of your hustle hour. Kumbaga. Thank you sa iyo. Oo nga pala, if any last messages or if you could speak to your dialect, maybe, like say hi or sa iyong mga followers. Oh, sige nga. Para sa mga nanonood, nakalimutan ko na magsalita sa sa dialect ko. Sige, okay lang kahit ano. Sige, go. Oh, sige, para sa mga nanonood, to those who are watching us live tonight, if our story resonates you, join into this community of business-minded people. Just connect to us, whether kay Miss Marianne or me. My website here is www.ficax.net. So don't wait until you are sure. Start now. Yan. Yun ang pinaka-gusto ko sa lahat. Start now. Hindi naman namin sinabing start now, mag-register kayo agad. Kung unsure kayo, pwedeng start now by messaging us muna. 'Di ba? Magtanong-tanong muna tayo. Yan, pwede pa rin yun. Yun ay start now pa din, 'di ba, Sis Fe? Naku, ang saya-saya naman. Thank you very much talaga ha. Magkikita na naman tayo sa Saturday and Sunday. Yes. Thank you, Sis Fe. Have a great week ahead. And for everybody who is watching us or will be watching us later, comment down below on where you're watching us from. Hello po. And salamat po ulit sa inyong suporta. This has been Hustle Hour with me, Marianne. Thank you. Bye! Thank you. Thank you for watching.